takbo. Baka sa Baguio. Dahil joke lang, Senator joke lang. Tulfo, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, sir. Hi, Sir Alvin, Ma'am Doris, good morning. Tako, o naman tampo, Maring Doris, alam mo talaga, kagaya ngayon, nagko-cool down na ako pa uwi sa bahay namin. oo. Kailangan araw-araw tayo tumatakbo, nag-ehersisyo. Tama yan, tama yan. Kailangan Magandang talaga gawin yan. mag-galaw-galaw, kumbaga, no? Oo. Nakakailang kilometro ka kada araw, Sen? 3 kilometers, takbo lakad yun sa Oo. Paring Alvin. Ilan? 3 kilometers. 3 kilometers. Gaano kalayo yun? Hindi, partner, actually, hindi pa yun kahabaan yung 3 kilometers. Oo. Nagfa-5 nga ako eh. Pero, Five. pero at least may takbo, merong Oo, galaw-galaw. takbo, lakad, Oo. takbo. Very good, very good. Kailangan yan for a healthy living. Anyway, kaya kami napatawag. Una muna, hindi pa po kayo nagre-react dun sa Chinese Embassy na kaguluhan. Di ba kasali kayo sa pinangalanan din ng Embassy Senator? Ano na bang development po doon? Ano bang dapat natin gawin? At ang tapang, strongly worded yung naging sagot ng Chinese Embassy Senator. taray. Hindi ko na, actually, hindi naman yung ambassador, Paring Alvin, yung tusan lang yung kanyang tao-tauhan. So, yung tauhan lang yun. Ayoko nang patulan dahil nasabi ko na yung dapat na sabihin. Pero mali yun eh. Pag ikaw ay nasa isang bansa, dapat ayon yan sa Vienna Convention of 1961. Galangin mo ang mga batas ng host country. Respetuhin mo. Kasama sa batas natin yan, freedom of speech, freedom of expression. Dapat naintindihan nila yun. Mukhang hindi nila naintindihan kasi parang wala silang ganun sa kanilang bayan. Opo. Pero ang sabi ng Malacanang, wala na silang planong ideklarang persona non grata yung ambassador at mga staff ng embassy. Mahirap yan, Paring Alvin, kasi pinersona non grata, pinauwi yung ambassador, magkakaroon niya ng ripple effect. Tatamaan ng ating ambassador doon. Pauwiin din ng Chinese government. Sino mga ngalaga sa mga kailangan ng mga OFW natin. Bagamat bigyan ng karami, meron tayong OFW at mga kababayan doon. Sino mag-aasikaso sa kanilang mga pangangailangan. Teka muna, Senator, are you okay? Na hinihingal po kayo. Okay ka lang ba? Cool down eh. Nagko-cool down tayo, boss. So okay lang ha? Lakad tayo kanina. Oo, okay. Hindi, kinakabahan ako. Baka hinihingal. Touch my breath. But I'm okay, ma'am. Good. Pagkatapos ko. Very good. Nagko-cool down ako mga 1 minute. So, maya-maya okay na. Very good. Anyway, kasi kaya ako naman natanong yon dahil kayo na pala ang bagong chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Pinalitan na si... Maring Doris, medyo nagulantang din tayo. Napag-usapan yan last week, yung chairmanship na yan. Pero hindi ko naasahan na i-anunsyo ng Senador A.S.P. Soto, nila Senator Mick, Senator Ting Lacson. Kasi ang usapan lang sinasabi na yung chairman ng Committee on Foreign Relations ay binigay yan kay Senador Amy kasi dahil may mga pinatapos ng treaty. Pangalawa, ang Foreign Relations kasi Committee is for the majority, hindi yan minority. Nasa minority si Senadora Amy. So, binawi sa kanya. Walang katotohanan na inalis sa kanya yun dahil hindi siya pumirma doon sa pagkundi na doon sa ginawa ng China, mga opisyal sabi. Walang katotohanan yun. Overdue na actually ang committee na yan. Pero I really did not expect na it will come sooner, like over the weekend. Nasa out of town nga ako. Kaya nabasa ko, may mga banat sa akin, yung mga ibang social media, mga vloggers. Opo. So, nagtanong ako sa chief of staff ko at doon sa aking mga legis. Sabi nila, kasi in-announce mo ni S.P. Soto at pero Lacson kayong papalit. Vice chair ako, diba, ng foreign relations. So, nagulat lang tayo. So, ayun, I don't know kung anong mangyayari today. Yan ba ibibigay sa atin? Hindi naman tayo. Nag-aantay lang naman tayo, Marie Lores. Hindi, pero you're going to accept it. If it's given to you, ibig sabihin, wala pa palang formal, pero it appears ibibigay sa inyo dahil inanunsyo na ng ibang kabaro nyo, tatanggapin nyo po. Yes, kasi marami na mga nakabinbin na mga treaties na pag-alaman ko, base doon sa pag-uusap namin nila Senator Soto, marami na nakabinbin. I thought niya it will be Senator Loren Ligaro dahil hinawakan niya yan dati.
Pero Senadora Lauren Legarda already has a lot of committees right now. So medyo sabi niya, pass muna ako dyan. Sabi niya, ito na lang si Tulfo. Sabi niya, pero kailangan na talagang mag-convene ang committee kasi ang dami ng treaties at saka ang daming kailangan pag-usapan. Isa pa yan, yung usapin about West Philippine Sea. Kailangan na talaga pag-usapan yan. Oo. Bukod po sa West Philippine Sea, doon sa issue ng Chinese embassy, ano pa sa palagay nyo yung dapat paspasan na bigyan ng pansin ngayon ng Foreign Relations Committee? Marami, Maring Doris yung mga, what I heard, kausap ko yung sa DMW, si Secretary Tasda, may mga bagong openings at nanghihikait ang ibang bansa na ika nga yung kanilang bansa na nangangailangan ng mga manggagawa natin, particular mga professionals, dyan sa European Union. So, gusto natin malaman na ano ba ito mga ito? Ano ba mga benepisyo nito? Kailangan din. Bagamat trabaho yan ng Committee on Migrant Workers, pero kailangan din natin malaman gaano kaligtas ang ating mga kababayan doon. Sila ba ay ika nga bibigyan ng ika nga proteksyon di tulad ng ilang bansa dyan sa gitna sila, medyo hindi sila nabibigyan ng proteksyon. So, gusto nating malaman. And of course, sabi ko nga, Maring Doris, paring Alvin, yung magiging policy natin, pinanong na po tayo yan, sabi ko, yung policy natin, sundan lang natin yung sa administration na friends to all, enemies to none. Ika nga, kung hanggat kaya natin makipag-usap, makipag-dialogue, because mahirap tayo na bansa. We need everybody. We need to be friends with everybody. Okay. Hindi lang ang Amerika, hindi lang Europe, pati China. Pero kailangan natin sabihin sa kanila, hindi naman porkit maliit kayong bansa, mahirap kayong bansa, ganyan-ganyan na lamang. May mga hihilingin din tayo. Ang nagpag-usap na sa atin yan. Kakausapin ko. I mean, why not? Dialogue. Ang request lang natin, hayaan nyo muna. Hayaan yung mangisda, yung mga mangisda namin dyan. O yung Coast Guard natin. Pag nasa lubong ng Coast Guard ninyo, huwag naman yung bombahin. Kasi bilang paggalang, bilang magkapit-bahay, bakit mo kailangang bombahin yung mga mangisda namin, hindi nyo payagang mangisda? Huwag naman. That's what we're all been asking for, Maring Doris, paring Alvin, na hayaan yung mga mangingisda natin na makapag-isda sa sariling tubig, dagat, ang ating Coast Guard, pag magpatrolya na, huwag bombahin ng tubig. So, yung peaceful coexistence, yun naman ang gusto natin. Yung lagi ang sinasabi natin. Subalit, nakakalimutan China na. Akala nyo talagang teritoryo nila. Pangalawa, medyo sumasama akong loob nila kasi panang imbitahan natin sa Amerika na magpatrolya dyan sa West Philippine Sea. Imbitahan natin ng Japan at iba pang bansa. So nagagalit sila. Bakit ang layo-layo ng mga yan? Kailangan, bakit hindi na lang kami imbitahan ninyo? Then we'll sit down. We'll talk. O sige. Ano ba sabihin ko kasi ang problema, nabubuli ang mga tao namin. Parang walang proteksyon. Magkapit-bahay tayo. You call us friend. Yung punto ko lamang dito, Maring Doris, Maring Alvis, you call us a friend, kaibigan. Kaibigan ba, binubomba mo ng tubig? Kaibigan ba yung mga tao niya, mga mangisda natin, ayaw mong paisdain? How is that friend, diba? Paano maging magkaibigan? Correct. Napansin mo ba, Senator, marami din kababayan natin yung kumakampi sa posisyon ng China, mga vloggers. Ang dami po nilang para may farm din sila, may troll farm din na maraming umaatake. Parang Alvin, Maring Doris, meron sila mga vloggers na sa payroll nila. Hindi talaga mapaintindi. Pinipilit. And then their purpose of doing the vlogging is para makumbinsi mga maliliit, yung mga nasa baba, na nasa lailayan, to poison their minds na hindi. Mali yung gobyerno natin, mali yung Coast Guard, mali yung... I mean, that's wrong. Dapat unahin mo yung kapakanan ng mga kababayan mo, ng mga opisyal mo, ng gobyerno. Mali. Kasi, I don't know. What I'm saying is, meron silang troll farm, may mga business pa nga nasa payroll dati, di ba? Kaya 2 years ago yan. Kaya, Sen, sa palagay mo, hindi dapat mabigyan o babaan ng gag order yung ating spokesperson sa West Philippine Sea at sabihin kung ano talaga ang posisyon ng Pilipinas sa mga nangyayaring panghaharas at pangingialam. O, di ba? Nangingialam sila eh. Maring Doris, nakapaloob sa Constitution natin, the freedom of expression, the freedom of speech. Walang sino man ang maaring magdadikta at sabihin, tumahimik ka.
Kasi ikaw ay opisyal. Nasa konstitusyon natin yun. Di ba? Bakit tayo? Ito na lang, bigyan kita ng sample. Sabi nila, one China policy kami. Lahat, oo. Ika nga, medyo nire-respeto yan. Pati tayo, yung one China policy, yung Taiwan na yan, hindi bansa yan, kundi sa amin yan. It's one China policy, it's under one China policy. Oo. Nire-respeto natin, di ba? Did we complain? Did we say na no? Hindi sa iyang Taiwan. We did not. Dapat tayo. Galangin din. Pangalawa, yung nagagalit sila, bakit daw ginamitan ng caricature, ginamitan ng AI, para pangulo nila pinapangit, etc. Nilapastangan, niyurakan na pagkatao. Maring Doris, pumunta ka sa mga rally. Hindi ba? Yung US, yung mga US president, sawang-sawa na dyan. Ginodrawing na, may mga demonyo. Mga effigy. Oo. Sinusunog. Sinusunog. Duterte. Oo. Nilagyan ng mga sungay, mga buntot, maging silip-isar. Kahit sino, Pangulong Marcos. Pero, kasi Si alam Trump, natin, ginawan din ng Ah, effigy. yun. Oo. Kaya, bakit parang ang... Part yan ng freedom of expression. Oo. Di ba? Exactly. Diba? Bakit ka magagalit? Nasa constitution natin. Besides, nandito sila sa ating bansa. They have to respect our laws. I mean, nasa kwan yan eh. Nasa Vienna Convention of 1961. It says that you have to respect the local laws or the laws of that host country. In return, bibigyan kayo ng protection, immunity from lawsuits, isa nga, from imprisonment pag may nagawa kayong mali sa bansa na yan. Opo, isa na lang, Senator, kasi maubos na kaming oras. I understand, meron kayong panukala na aalisin yung mga requirement at pamumulitika sa pagkuha ng ayuda. Can you tell us something more about this? Ang gusto ko, Maring Alvin, Maring Doris, dalawa na lang. ID card nung nangangailangan ng tulong, ng ayuda, ng medical assistance, at saka yung billing. Okay, hospital bill, funeral bill, ika nga. Kasi ngayon, pag kumuha ka ng hospital bill, kailangan pa ng marriage contract. Kailangan pa ng birth certificate ng mga bata. Kung hindi kayo kasal, patunayan mo na magkasama kayo. Anong silbi noon? I mean, bakit mo kailangan ng mga marriage contract, mga birth certificate ng bata? Ibigay mo na yan. Tama na yung ID card ng pasyente. Pagkatapos yung kailangan niya, hospital bill, di ba? Kasi papahirapan mo na pabalik-balik. So, ano pang saysay ng pagtulong, pagbigay ng ayuda, kung pagbabalik-balikin mo lang yung tao, 3-4 days. At saka isa pa, binawasan natin kung pwede kasama sa ika nga, yung ayuda na yung pagbibigay. Kung kaya naman ibigay within the day, ibigay mo na, di ba? Pag pumunta yung tao ng 8, sinamit yung dalawang requirements niya, ibigay mo na. Before 4 o'clock, dapat ibigay mo na sa kanya. Dapat Pero na-release ikaw, na. After the, ika nga, alas 4 ka dumating, bukas ka na talaga. Yeah. Yan. Kumbaga ang bottom line, huwag pahirapan yung nanghihingi ng ayuda, yun lang yun. Oo naman. At saka isa pa, Maring Alvin, Maring Doris, sinabi ko nga sa DILG na umpisa na kahit wala pang batas, na bawal ang mga politiko sa mga ayuda na tatayo-tayo doon sa mga pagmumuka sa mga tarpaulin. Lumayas na sila doon. Huwag na silang makialam na dahil. Number one, hindi nila pera yun. Pera ng gobyerno, pera ng taong bayan. Correct. Ngayon, kung pera nila, birthday nila, pwede papuntahin sa bahay nila, mamudmud sila ng mga tig 1,000, 2,000, mga pagkain, no problem. Pero kung yung mga AX na yan, mga mais na yan, mga tupad na yan, lumayas sila dyan, wala silang karapatan. Meron tayong parusa dyan, pag napasang batas. 1 month suspension. Pangalawa, ay matindi ka agad. Disqualification, perpetual disqualification from holding government position. Oo. Sige, thank you. Paano kung, paano kung maglagay ng karton na imahe nila? Yung parang standee. Standee. Bawal yun. Bawal yun, Maring Doris. Bakit ka maglalagay ng mukha? Sige nga, artista? Kung may pelikula ka, sige.
artist lang po pwede sa gano'n. Diba? Hindi mo naman pera yun eh. Pera naman natin lahat yun. And fair naman, si Doris Bigonia, nagbigay din, si Sir Alvin, nag-contribute din doon. Hindi, lagyan mo na rin yung mukha ni Sir Alvin, ni Manny Doris, ni Erwin Tulfo. Bakit si Mayor lang, bakit si Governor lang, may mukha rin. Tama. Senator, thank you ha. Maraming salamat. Thank Take you, it easy thank yung you. exercise ha, but do it every day. Mabuhay po kayo. Maraming thank you, Ingat thank you. lagi, ingat Si lagi. Senator Erwin Tulfo po yan, ang chairman po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development at ngayon po incoming chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Mabigat-bigat yung foreign relations ha. Oo nga, oo.